Mga kababayan, mga kaibigan, maligayang pagbabalik sa ating channel. Salamat po sa paghihintay. So mga kaibigan ko, itong si Bagyong Pipito ay humina na po ngayon sa typhoon category na lamang, which is napakagandang balita nito mga kaibigan. Bakit ko sinabing magandang balita? Unti-unti na po itong humihina at inaasahang lalabas na rin po ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng November 19, araw po yan ng Martes. Inaasahan yan madaling araw or sa tanghali po ng Martes mga kaibigan. Pero bago ho natin ipagpatuloy ang ating update, dahil meron tayong mga cancellation of classes ngayon sa extension at trap nga po nitong si Bagyong Pipito, apektado pa rin. Meron pa rin tayong warning signal sa malaking bahagi po ng Luzon kasama ang Metro Manila sa mga lugar po na walang pasok ngayong araw. But before that, please huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahita rin ng notification bell para sa next update natin. Mabilisan ko po kayong mai-update. So mga kaibigan ko, huling namataan, eto nga pong si Bagyong Pipito na ngayon ay typhoon category na lamang dito po sa may bandang vicinity po ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. At may lakas ng hangin na 165 km per hour malapit sa may gitna na bumubugso po up to 275 km per hour. Ang pagkilos naman ho niya ay pa west-northwestward sa bilis po na 25 km per hour. Mabilis yung pagkilos niya. So inaasahan natin, posible ding mapaaga yung paglabas niya ng ating Philippine Area of Responsibility. So tuloy-tuloy muna tayong mga kaibigan sa warning signal bago natin alamin yung mga susunod na lugar na dadaanan po nitong si Bagyong Pipito. Meron pa rin ho tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 4 na meron pong warning lead time na 12 hours. Na ibig sabihin ng 12 oras mga kaibigan, sa loob ng 12 hours posibleng maranasan. Na meron lakas ng hangin na 118 to 184 kilometers per hour. Dito po yan sa central portion po ng Aurora mga kaibigan, kasama din ng Quirino, Nueva Vizcaya, at ilang bahagi ng southern portion po ng Ifugao, Benguet, southern portion po ng Ilocos Sur, kasama rin mga kaibigan ng ilang bahagi po ng La Union, northern at eastern portion po ng Pangasinan, kasama rin ang ilang bahagi nga po dito naman sa Nueva Ecija, kasama rin ang ilang bahagi dyan dito nga po mga kaibigan sa tinatawag natin na City o San Jose, Carangan, Science City of Muñoz. Yung mga lugar ho na yan ay nasasakop po ng Nueva Ecija. Yung mga lugar po na aking binanggit, automatic pag signal number 4, yung mga eskwelahan dyan wala pong pasok. Pero para makasigurado, pwede nyo i-check sa inyong LGU, may mga FB page naman yan sigurado. Ang signal number 3 naman natin na meron pong warning lead time na 18 hours ay meron pong lakas ng hangin na 89 to 117 km per hour. Apektadong lugar dito po sa southern portion po ng Isabela. Kasama rin po mga kaibigan ng ilang bahagi po ng Ifugao, Mountain Province, southern portion po ng Kalinga. Kasama rin ang ilang bahagi ng southern portion po ng Abra. At kasama rin the rest po ng Ilocos Sur, the rest ng Pangasinan, northern at eastern portion po ng Tarlac. Yung mga lugar ho na yan ay meron pong signal number 3. Kasama rin ng Nueva Ecija at the rest po ng Aurora. Ang mga lugar ho na yan, lalo na ngayon, medyo may pag-uulan pa rin, medyo masungit pa rin ang panahon, mag-ingat sa banta ng pagbabaha. Tuloy-tuloy na tayo sa signal number 2 mga kaibigan na merong warning lead time na 24 oras at merong lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Ay ang apektadong lugar, ito pong Isabela, southwestern portion po ng mainland of Cagayan, the rest ng Kalinga, southern portion po ng Apayao, ilang bahagi ng Abra, Ilocos Norte, Zambales, the rest ng Tarlac mga kaibigan, northern portion po ng Bataan at Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, northeastern portion po ng Laguna. At kasama din dyan ang ilang bahagi po ng northern portion ng Quezon, kasama rin ng Pulilio Island. Mga lugar na malapit sa eskwelahan dyan mga kaibigan ay posibleng walang pasok, para makamake sure, i-check sa LGU yung mga lugar na walang pasok dyan sa inyong lugar na nabanggit po sa signal number 2. At signal number 1 naman, 36 hours ang warning lead time, 39 to 61 kilometers per hour lakas ng hangin
ay dito po sa mainland of Cagayan, the rest po ng Apayao, the rest ng Bataan, Cavite, the rest ng Laguna, Batangas at central portion po ng Quezon. Kasama rin ng Lubang Islands at ilang bahagi po ng western portion po ng Camarines Norte. Take note mga kaibigan, ito pong mga lugar na aking binanggit ay posible ding maibaba ang warning signal bago po matapos ang araw ng Lunes, no, or bandang hapon, dahil kung titignan po ninyo sa ating forecast track, ito pong si Bagyong Pipito or Typhoon Pipito ay unti-unti na lumalabas po ng ating Philippine landmass, no. Inaasahan kasi ito ay nakalabas ng ating Philippine landmass mga kaibigan pagdating po ng November 18 ng gabi. Ngayong araw ni po itong Lunes. So, posibleng ding maibaba sa warning signal yung mga may nakataas ngayon. At inaasahan pa, pagdating nga po ng Martes, ito ilalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang severe tropical storm. Pero may mga pagbabago yan. Take note ko lagi yan. Hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na kahit baging Lunes po ng gabi or madaling araw ng Martes, ito ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Magdedepende tayo dyan sa pagkilos po ni Bagyong Pipito. Nagbabago yan mga kaibigan. So mas maganda lagi po tayong nakamonitor. So, i-check na natin yung lokasyon na dadaanan mga kaibigan. Alas 5 ng umaga, dinaanan po nitong si Bagyong Pipito. Itong layo po na 210 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur at nasa 130 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Typhoon category. Pa-west, northwest ang kilos sa bilis na 30 kilometers per hour. Pagdating naman, alas 5 ng hapon ngayong araw, 440 kilometers west of Bulawac City, Ilocos Norte naman ang kanyang lokasyon na merong lakas ng hangin na 120 kilometers per hour, typhoon category. Pagdating naman mga kaibigan ko, no, ng November 19 ng alas 5 ng umaga, 660 kilometers west of Bulawac City, Ilocos Norte, 100 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Isa na lamang po siyang ganap na severe tropical storm. Pa-westward ang kilos sa bilis po na 20 kilometers per hour. So mga kaibigan, alamin na natin, alam ko no, marami ho sa inyo nag-aabang ng cancellation ng classes. Ang ibang mga bata, tuwan-tuwa na naman pag ganitong walang pasok mga kaibigan. Dito sa Metro Manila, no, walang pasok po ang Valenzuela. All levels, public po at private. Caloocan, Marikina, kasama po ang Manila, Quezon City, Parañaque, Malabon, San Juan, Las Piñas, Muntinlupa at Mandaluyong. Take note, yung mga lugar ho na aking hindi nabanggit mga kaibigan, makipag-ugnayan tayo ng direkta sa ating LGU, no? May mga FB page naman yan na pwede natin i-check na nagbabago po time to time, or pwede rin yung i-check sa Philippine Star, meron po sila mga pinupost na update sa mga eskwelahan po na walang pasok. Sa Luzon naman, walang pasok po all levels, public at private, dito po sa Mabalacat, Pampanga, Infanta, Quezon, Laguna, Cavite, Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija, ilang bahagi po dito sa Atimonan, Quezon, Pandibulacan, Baliwag, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, Laurel, Batangas, Lian, Batangas, at Morong, Rizal. Marami nagtatanong sa atin paano daw po kung maging maaraw kahit po may nakataas na warning signal. Wala pa rin daw bang pasok? Yes mga kaibigan ko, hanggat meron po nakataas na warning signal number 1, kahit 32 to 69 kilometers per hour ang lakas lang hangin yan o mahinang hangin lamang ang signal number 1, automatic walang pasok yan. Isang araw lang naman yan mga kaibigan. Pagdating po ng Martes, mga kaibigan, November 19, back to normal na tayo. Halos lahat po ng mga lugar ay meron na nga pong pasok dahil unti-unti na nakalabas noon ng Philippine Area of Responsibility. Eto nga pong si Bagyong Pipito na mas lalo pang humihina. Ngayon, ang susunod naman na tanong na ating mga kababayan, meron daw po bang susunod na panibagong bagyo? Dahil siyempre alam naman natin, nakakatakot din yung biglaan tayong masyasyak at bigla na naman nating mababalitaan na may bagyo na naman. Tignan natin mga kaibigan, na-check na rin natin sa ating pinaka-advanced forecast. May ginagamit po tayo ng mga tools para sa mga updated sa mga bagyo, pagpasok ng bagyo. Upon checking po, wala po tayong nakikita nga panibagong banta
ng bagyo sa mga susunod na mga araw. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad by next week or bago matapos ang buwan po ng Nobyembre, mga kaibigan, ay 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. But take note, yung mga bagyo naman na yan, inaasahang mas mahihina na sa mga naunang bagyo. Dahil natapos na ngayong malalakas, mahihinang bagyo ang susunod, mga kaibigan. Kung magkaroon man ng banta ng panibagong bagyo, mga kaibigan, mas maganda nakahanda na lamang po tayo. Kaya pong ginagawa natin dito, mga kaibigan, lagi tayo nag-update sa ating mga kababayan. Yung mga paalala ko po, nagpapasalamat po ako sa mga nakikinig at tinutupad. Ano ba yung paalala ko? Unang-una, sinasabi ko sa inyo, lagi tayo maging informed sa lagay ng panahon. Hindi man kayo makapanginig sa update natin dito sa channel, marami naman po mga weather update, no? I-check lamang natin yung mga legit source, mga kaibigan, para hindi po tayo malito. Pangalawa, laging ko sinasabi, i-safety ang mga kagamitan, lalo-lalo ng mga papeles. Once na mabasa kasi yan, talagang mahirap na yung palitan. Hindi kagaya ng mga material na bagay, mga gamit pag nabasa, pwede kang bumili ng panibago. Pangatlo, lagi ho tayo mag-imbak ng sapat na pagkain na tatagal po ng 2 hanggang 3 araw, no? Hindi naman tatagal ng 1 linggo, 1 buwan ng bagyo, mga kaibigan. 2 hanggang 3 araw na yung pinaka-max niya, lalabas din niya ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung paghahanda natin, dapat araw-araw po, no? Magkaroon tayo ng plano at yung isa pa natin, mga kaibigan, manatili sa ating bahay. At ang panghuli, napaka-importante, manalangin tayo at magpasalamat sa Diyos dahil nga po, sa kabila nga po ng pagiging super typhoon nitong si Bagyong Pipito, nakapaminsala man siya, no, ay safe naman ang ilang mga kababayan natin, mga kaibigan. So yung mga material na bagay na, mga kaibigan, yung mga bahay, maayos pa yan. So magbigay din tayo ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Pipito nga, mga kaibigan, kasi yung dito nga sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, hindi man naranasan talaga yung hagupit or lakas nitong si Bagyong Pipito. Hindi man tayo naapektuhan, pero nandun yung kaba natin, no? Na baka maging malakas nga. Anong nangyari, ito'y patak-patak lamang na pag-ulan, hindi rin nagkaroon ng malalakas, which is dapat nating ipagpasalamat niya sa Panginoon. Malaking factor din dyan yung ating mga kabundukan, especially yung Sierra Madre na siyang nagpahina at humarang po dito sa Bagyong Pipito. Yan minsan nagbabago ng direksyon, no? Or nagpapabago ng direksyon ng bagyo. Napansin naman natin once na nagre-record ang isang bagyo, hinaharang yan or napupush siya doon sa Sierra Madre. Yan po yung mga matataas na bundok. Yan po sa parte ng Luzon. So yun labang update natin for today. And please, pakiusap, huwag niyong kalimutan i-like at subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po.